Magandang umaga po sa ating lahat at sa ating Panginoon. Kayo po ba ay pinagpala sa linggong ito? Yes. At ngayon po, ibigay naman po natin ang pasasalamat natin sa Panginoon dahil buong linggo po niya tayong inalagaan. Tayo po ay dumako sa presensya ng ating Panginoon. Mahal naming Ama, tunay nga po Lord na nagpupuri kami sa iyo, nagpapasalamat kami Lord dahil sa buong linggo po ito Lord, ibinigay mo po sa amin ang lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Nagpupuri kami, Lord, nagpapasalamat. Tunay na ang kadakilaan mo, Panginoon, ay nadarama namin sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa buhay ng bawat isa, Lord. Gumising kami, Lord, na may kalakasan, may buhay, Panginoon, at punong-puno kami, Lord, ng pag-asa, Panginoon. Tunay na sa iyo lamang kami, Lord, maglilingkod, Panginoon. Ikaw lamang ang binigay ng pangalan dito sa silong ng langit at lupa na dapat namin sambahin at purihin, Panginoon. Napakadakila mo, Panginoon, pagkat, Lord, habang kami nabubuhay, Panginoon, patuloy kaming sasamba sa iyo, Panginoon. We are offering our lives as a living sacrifice, holy and acceptable to your sight, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, pagkat alam namin, Panginoon, na nasa tama kaming daan, Panginoon, pagkat sinabi mo, ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan mo, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat sa lahat ng mga tinuro mo sa amin, mga salita mo, Panginoon. Ito po, Lord, ang nagagamit namin sa paglakad namin ngayon sa mundong ito, Lord, upang alam namin, Lord, ang buhay namin bilang Kristiyano ay may katagumpayan, Panginoon. Salamat, Ama. Alam namin sa umaga ito, Lord, ikaw ang maitataas namin sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat sa mga buhay ng mga aawit, Panginoon, pagkatunay na ang mga puso nila, Lord, ay nasa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat po sa magbibigay ng mensahe, Panginoon. Bigyan mo siya ng talino na nanggagaling sa iyo, Lord, at kalakasan ng loob. Pagkat, Lord, mas mabuti na ikaw ang aming maparangalan kaysa ang tao, Panginoon. Walang magagawa sa amin ng tao, Panginoon. Subalit ka, Lord, ikaw ang may hawak ng aming buhay, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon, na ang kalakasan ng loob ay ibibigay mo sa Kanya upang ang tamang aral, Panginoon, ay matutunan ng bawat isa, Panginoon. Lumakad kami, Lord, ng tama sa iyong harapan, Panginoon. Iisang aming layunin, Panginoon, sa buhay na ito, ang makasama ka namin sa habang panahon. Kaya, Lord, malugod ka nawa sa aming mga pag-aawitan at pananalangin at pagpupuri sa iyo. At ang lahat ng papurit pasasalamat ibinabalik namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po. Maaari po bang batiin natin ang ating mga kapatiran ng isang magandang umaga? Yan, good morning po. Magandang umaga din po sa mga nanonood po sa internet. Naway pagpalain po tayo ngayong umaga. Tayo po ay mag-aawitan at magpupuri sa ating Panginoon. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Jesus, wala na gaganda pa sa iyong ngalan, wala na iinam, tanging pangalan dapat na papurihan. Jesus, wala na gaganda pa sa iyong ngalan, wala na iinam, tanging pangalan dapat na papurihan. Jesus, kapayapaan.
kapayapaan. Jesus, ika'y gagalakan. Jesus, dalay kaligtasan. Dalay kaligtasan. Purihin ka, Panginoong Jesus. Jesus, wala nang gaganda pa. Jesus, wala nang gaganda pa sa iyong ngalan. Wala nang iinam, tanging pangalan dapat napapurihan. Jesus, kapayapaan, kapayapaan, ika'y kagalakan, Panginoon. Ika'y kagalakan, Jesus, dalay kaligtasan. Purihin ka. Dakilain natin, Panginoon. Panginoon, dakila. Panginoong dakila, tagapagligtas. Amen. Makapangyarihan, hari ng lahat. Panginoon, dakila. Panginoong dakila. Hallelujah. Makapangyarihan, Diyos. Makapangyarihan, hari ng lahat. Jesus, ika'y kapayapaan. Jesus, kapayapaan. Jesus, ika'y kagalakan. Jesus, dalay kaligtasan. Purihin ka, Panginoon. Jesus, kapayapaan. Jesus, kapayapaan. Jesus, Jesus, dalay kaligtasan. Purihin ka, Panginoon Jesus. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon Jesus. Purihin ka, purihin ka. Ating purihin, ating purihin. Ikaw, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Itaas natin ating mga tinig. Hallelujah. Karapat dapat kang purihin ang aming Panginoong Jesus. Isigaw po natin, purihin ka, Jesus!
Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin, ating purihin. Minsan pa ating purihin, ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Buong puso, buong buhay, buong lakas, papurihan, awit ng pagsamba, banal niyang ngalan. Ating purihin. Amen! Purihin ang ating Diyos, ating purihin. Huwag manalig sa iyong lakas at sa iyong karunungan. Siya lamang ang papurihan at pagtiwalaan. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating purihin ang Diyos. Ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin. Sige po, itaas natin ating mga tinig sa Panginoon. Ating purihin ang ating purihin ang Diyos. Ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Amen! Hallelujah! Purihin ka, Panginoong Jesus! Hallelujah! Patuloy po nating papurihan ang ating Panginoon. Ngalan mo, purihin ka, O Diyos. Purihin ang ngalan mo, purihin ka, O Diyos. Sumasamba sa'yo, nagpupuri sa'yo, ang puso ko'y gawin tahanan mo. Inaalay sa'yo, nilalahad. Purihin ang ngalan mo. Purihin ang ngalan mo. Purihin ka. Purihin. Ang ngalan mo. Sumasamba sa'yo, nagpupuri sa'yo, ang puso ko'y gawing tahanan mo. Naalay sa'yo, nilalaan sa'yo, purihin ka, Jesus. Sumasamba sa'yo, nagpupuri
sumasamba sa'yo, sumasamba sa'yo, nagpupuri sa'yo, ang puso ko'y gawing tahanan mo. Naalay sa'yo, nilalahad sa'yo, purihin ka, Jesus, purihin ka, Jesus, purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon. Aming inaalay ang aming mga buhay, ang aming mga buhay. Sumasamba sa'yo, nagpupuri sa'yo, ang puso ko'y gawing tahanan mo. Nilaalay sa'yo, nilalahad sa'yo, purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon Jesus. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amen and amen. Hallelujah. Amen and amen. Maraming salamat po, Lord. Purihin ka at sambahin ka sa aming mga buhay, Panginoon. At ngayon po, dumako po tayo sa masigit na importante po ang pakikinig ng salita ng Diyos, na alam po natin na ang mga salitang ito, Lord, na mag-change us from glory to glory. Kaya ihanda po natin ang ating mga puso, Panginoon. Ihanda po kami, Panginoon, maging matabang lupa po kami ang mga puso namin, Lord. At manawa po, Lord, sa paglakad namin sa mundong ito, ito po ang aming maging gabay. Kaya tinatawagan na po natin ang ating mahal na pastor, Pastor Melvin Vista. Bigyan po natin siya ng kahit konting panalangin. Lord, maraming salamat sa buhay po ng aming pastor na po, Panginoon. Alam po namin, Lord, na siya po ay naglilingkod sa inyo, Panginoon, ng tapat. Kaya, Lord, pagpalain mo po ang kanyang buhay, ibigay mo po ang lahat ng desire ng kanyang puso, Panginoon. At alam namin, Lord, ikaw po ang magre-reward sa kanya, Panginoon, pagdating ng panahon. At ang mga makikinig po, Lord, gawin mo pong matabang lupa ang kanilang mga puso, Lord, at maging masunurin sa iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Purihin nga po na napakabuti ng ating Diyos. God is good. And all the time. Amen. Maraming salamat po sa Diyos, sa buhay po ninyo, sa panalangin na patuloy niyo po kaming ipinapanalangin. Tunay nga po na ang habag at grasya ng ating Panginoon ang patuloy na nagsusustain po sa bawat isa sa atin. Sige po, batiin po natin yung nasa kaliwa ho natin na isang mapagpalang umaga. Tapos po, sumunod naman po yung nasa kanan. Isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sabi nga po sa
sa medisina, ang pagkain po daw ng almusal ang isa sa pinaka-importanting meal natin for the day. Sino po dito ang nakapag-almusal? Marami, halos lahat. Purihin ng Panginoon. Ako po ang inyong lingkod. Ang kaninang inalmusalan ko po ay pansit bihon. Nabili ko ho iyan doon sa karinderya po sa amin sa halagang 25 pesos. Na masasabi ko kasi po parang nasanay na po yung aking katawan na pagkatapos po ng ating dawn prayer, kung di po diretso sa trabaho, pagdating ko sa trabaho, kasi maaga po ako pumapasok, doon na po ako nakakapag-almusal. Kasi po, parte po ng aking trabaho, ang pagtikim ho nung mga produktong binebenta ho namin. Para malaman ko po kung ito ay quality ba o hindi. Kasi importante po yan eh. At kung sa araw naman po na ako ay walang pasok, talagang kailangan, kumbaga parang naging routine or naging habit ng aking pangangatawan na ako ay mag-almusal. Kasi nga po, yan din ang sabi ng aking doktor na dapat kumakain ka ng almusal. Yan ang pinaka-importante. Sabi pa nga po, di ba? Kung tayo ay mag-almusal, we should eat like a king. Then sa tanghali naman, we should eat like a queen. Tapos sa dinner naman po, we should eat like a princess. Ibig sabihin po, mas marami yung dapat mong nutrisyon na i-intake sa umaga, sa tanghali, at pagdating sa gabi, konti na lamang. At kung kayo ay inudyukan pa ng banal na espiritu, ay samahan niyo po kami sa pag-fasting sa gabi. Amen po ba? So at hindi lamang po yung pagkain, dahil bilang sa ating mga pangangatawan or pangangailangan ng ating pangangatawan, maaring iba ho yung nutrition na kailangan ko kumpara sa nutrition na kailangan ni Mikey. Amen po ba? Hindi sa pwedeng yung kinakain ko sa umaga na talagang big breakfast, tiyak baka hindi niya kayanin. Kasi sa liit na pangangatawan niya, may tamang nutrition lang ang dapat sa kanya. Maaring baka konting kanin lang or egg, or gatas, or milk na Mikey. Tama ba? Amen? So, ganun din po. At ganun din po dun sa mga nakatatanda. Lalo na po yung mga meron ng kondisyon, ano po? Yung, sino ho dito yung mga taga-media? May diabetes. Di ba po? So, meron na ho kayong, kumbaga, kontrolado na ang inyong pagkain. At nalaman ko nga po dun sa doktor namin, dahil nagpa-annual medical exam po ako, ang sabi niya po doon, alam niyo ba yung isang soft drinks na 8 ounce, pag ininom mo yan, sobra-sobra na yan sa pangangailangan mo ng sugar sa buong maghapon. Paano po yun, Dok? Kung sumobra, kasi di ba po yung kanin na ating kinakain, nagiging sugar din po pala yan, yung carbohydrates na yun, pag hindi ho natin nagamit. Ang sabi niya, dapat nag-exercise ka every day at least 30 minutes. Actually, sabi niya kahit hindi yung mga vigorous na exercise, mag-walking ka lang, yung heartbeat mo lang, mabago lang yung heartbeat mo, medyo kahit pa paano, medyo tumaas-taas ng konti, para masunog mo yung mga sobrang sugar sa iyong katawan. At gayon din naman, yung pagkain ng maalat, hindi ho pala tama na pag kumain ho tayo, kunyari po, napadami ho yun, tamang alat lang na kayang i-consume for the day. At kahit na uminom daw tayo ng galong-galong tubig, hindi ho daw makukompensate yan ng pag-inom natin ng tubig. Mananatili pa rin yan sa ating pangangatawan. At maraming pwedeng epekto po yan. Sisikip ang ating mga ugat, magkakaproblema tayo sa kidney o magkaka-hypertension. So tayo, nagiging seryoso yearly. At doon naman po sa nakatatanda sa amin or sa akin, malamang quarterly na ang pagpapacheck up. Bakit? Kasi sinusuri natin maigi yung mga bagay na dapat na nating iniiwasan. At pagka sinabi na sa atin ng doktor na ito, pinapaliwanag po yan, di ba, kung ano yung dapat natin gawin, kung hindi man tayo pagbawalan, pinapayagan pa rin naman tayong kumain, pero dapat regulated na yung ating pagkain. Natatandaan ko po, meron po ako isang branch manager na tuwing kakain mo kami, talagang parang sukat na sukat. Pwede siyang kumain daw ng tsokolate, pero maliit lang.
Pwede din siyang kumain ng karne, pero konti lang. Pwede siyang kumain ng kanin, no, kasi laki lang daw ng kanyang kamao, pero yun na yung kanin niya for the whole day. So imagine, ano po, talagang kailangan iniintindi natin at sinusunod. Dahil pag hindi natin sinunod, yung mga tagubilin, ako nga po, sa pag-isip lamang po, hindi nauubra sa akin yung sa pagkakahita, yung talagang biglang tatayo ka, yung parang gumagong gano'n. Kailangan, medyo tumatagilid na rin yun eh. Tapos hindi na rin ako pwede mabilis sa bababa na agad. Kasi minsan, may nararamdaman na rin ako sa akin. So, ganun mo natin pinangangalagaan yung ating physical na pangangatawan. At ngayong umaga, ating pong pag-aaralan o ang mensahe sa atin ng ating Panginoon, ang salita ng Diyos, ang salita na pagkain ng ating espiritu. Napaka-importante po niya. Sabi nga po, di ba, we never skip yung breakfast kasi alam natin ito ay importanteng meal of the day. At kung pinagpapala pa tayo, sabi nga, pinagkakalog ni Lord yung ating mga pangailangan, ay makukumpleto natin yung buong meal sa buong araw. Nagtatatlong beses pa tayo sa ating pagkain. At minsan nga, may mga sideline pa tayo ng merienda. O bago matulog, may midnight snack pa. So ngayong umaga, mensahe po sa atin ang ating Panginoon ay ang salita na pagkain ng ating espiritu. Dahil alam po natin na meron po tayong dalawa. Uri na pangkatawan, ang ating pisikal na pangkatawan, at ang pinaka-importante po sa atin ay yung ating pangkatawan espiritual. Samahan niyo po ako na basahin ang salita na ito sa aklat ng Juan 6:57 hanggang 69. Sa mga kapatid po natin na naka-online, sige po, buksan niyo po ang inyong Biblia o ang inyong electronic Bible at sundan niyo po kami. Sabi po dito, isinugo ako ng buhay na Ama at ako'y nabubuhay dahil sa Kanya. Gayun din naman, ang sino mang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pinapay na bumaba mula sa langit, hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang, namatay sila kahit na kumain niyo. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi ito ni Jesus sa sinagoga habang siya nagtuturo sa Capernaum. Narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, mabigat na pananalita ito. Sino ang makakatanggap nito? Kahit walang nagsabi o nagsasabi kay Jesus, alam niya na nagbubulong-buluran ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya sinabi niya, dahil pamituin at talikuran na ninyo ako, gaano pa kaya kung makita ninyo umakyat ang anak ng tao papunta sa dating niya kinaroroonan. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Ngunit may ilan sa inyo hindi sumasampalataya. Alam na ni Jesus bukan Panginoong una kung sino-sino ang hindi mananalig sa Kanya at kung sino ang magkakamulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, yan ang dahilan kaya ako sinabi sa inyo na walang makakalapit sa akin maliban ito'y loobin ng Ama. Mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Tinanong ni Jesus ang 12, at kayo, gusto rin ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at natitiyak namin na kayo ang banal na mula sa Diyos. Tayo po rin sa talagang namin.
Diyos ang mga nasa langit, kami po ay nagpupuri. Nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito, sa pagbasa ng inyong mga salita. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, Panginoon, sa kalayaan at pribilege na patuloy po namin nakakamasa sa pakikinig, sa pagbabasa ng inyong mga salita, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na malayang kumilos ang Espiritu sa aming kalagitnaan. At patuloy, Lord, na bigyan ang bawat isa sa amin ang karunungan at katalinuhan upang mga salita mo na amin nabasa ay makunawaan po namin na naayon sa iyong kalooban at katulad. Maging ang inyong lingkod, Panginoon, sa ilang po ako dumidepende at humingi ng karunungan at katalinuhan at katapangan, Panginoon, upang maayon po ito ng wasto at naayon sa iyong katulad at kalooban na may pag-ibig. Patuloy, Lord, na kumilos ang iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. At patuloy, Lord, na i-bless mo po ang bawat isa sa amin. Ito po ang panalangin ng may pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi ko sa ating binasa, o mensahe ng ating Panginoon, ang salita na pagkain ng ating Espiritu. Noong panahon po ni Moses, nagbigay ang Diyos ng Israelita ng mana. Dimagin for 40 years, every morning, may lalagay ng mana. At sinasabi ko doon na ang pagkain na tinapay na mula sa langit, ang pagkain ito ay araw-araw na binibigay sa kanila sa disyerto. Doon pala po, ating hinimala ng yung ginagawa ng Diyos sa mga Israelita. Ang pagkain ito ay araw-araw na bumubuhay sa kanila. Pinupulot nila ang mana at niluluto nila ito at para maging isang uri ng tinapay. Maaari silang kukuha ng kahit gaano karami sa umaga, ngunit hindi nila ito maaari itabi hanggang sa susunod na araw dahil ito ay nabubulok at bumabaho. Para sa panahon natin, nagkakaroon mo ng community quarantine at bago yung nauso, yung community pantry. Di ba po, kumuha ng kung ano lang ang iyong pangangailangan. Kasi di ba po, sa mga taong nagbibigay doon o lang nagdodonate doon, pag nakita nilang wala doon yung disiplina, success sa amin, hindi na ulit sila magbibigay. Diba ka po, may mga nag-viral pa nga po doon na kumuha siya, laki-laki na nakasulat, kumuha ang naayon sa iyong pangangailangan. Pero may dala siyang iko pa, dami yung nilalagay. Maganda yung kanyang hangarin kasi dadala niya doon yung kanyang kapitbahay. Pero yun ang panuntunan doon sa community pantry. Na kumuha ka lang, no? Naayon sa iyong pangangailangan. Eh, ang pinukuha niya kasi pangangailangan ng buong compound niya. So, tayo din gano'n. So, pinapakita sa atin dito na nung unang panahon ng Israelita sa ilang, na sinasabihan sila na kumuha lang kayo ng inyong pangangailangan for the day. Kaya nga gusto ko rin tinuro din sa atin ang ating Panginoon at tayo na namin, di ba? Lord, bigyan po kami ng makakanin sa aming araw. Bakit hindi mag-prayer natin na Lord, bigyan po kami ng makakain sa buong buwan? Kasi baka pag ginawa ni Lord yun, masamantalang tayo lalapit sa Kanya. Hindi na tayo araw-araw mananalangin sa Kanya. Baka itigil na natin yung prayer meeting, yung Lord prayer. Kasi pinulubay na ni Lord lahat ng ating mga pangangailangan. Iniisip mo pala biglang lumagod. Pero hindi yun ang disiplina na itinuturo sa atin upang maging isang malusog ang ating spiritual na pangangalaman. Ang lahat ay may sapat na mana para sa bawat araw. Ito ay isang pagsasalarawan ng tinapay na ibinibigay ng ating Panginoong Jesus. Ang pagkain na pinakain natin ay mula sa lupa at panandalian lamang. Sino dito wala na sa bahay? Lahat meron. Bakit po tayo bumili ng bread? Kasi gusto natin magpulong. Ayaw natin yung ibili kang mga malengke. Bumibili ka for the week. Sa Mokas, pwedeng every 2 weeks ang pag-grocery. Di ba po? Pero sa atin, sinasabi sa atin ang Panginoon na talaga sa buhay Kristiyano, talaga dapat araw-araw tayo. Iyon ang itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Ang pagkain na pinakain na natin dito ay nabubulong. Kaya natin iba, di ba po? May preserve. May iba, di ba? Nilalagay ng asin. Kaya dito pagkatapos sa kuray, pag kumakalit po si Tita doon, kasi weekly mo ang pagkalit lang.
Walang kuryente doon. Walang rep. Kaya kung pumalig siya doon, mga dala niya, yung mga reserve na pagkain. Meron siyang backpack ng mga dilata, o kaya may dala siyang nagkain, bilis, kasi hindi ito masisita. Kung magdadala man siya ng karne, pagdating doon, pinakukuluan niya na yun para medyo tumagal ng ilang araw. Sa umagang ito, ating pong titignan kung paano tayo napapanatili ng ating Panginoong Yesus sa kasalukuyan nating buhay. At ating titignan ang paparating pa natin buhay. Meron po tatlong puntos. Una po, si Jesus ang tinapay ng buhay. Pastor, narinig na mo namin yan. Ipinapaalala po sa ating ito na ating Panginoon. Sabi nga po sa ating binasa sa verse 58, ito ang tinapay na bumaba mula sa langit, hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang. Namatay sila kahit na kumain niyo. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay mga pakailanman. Maaaring marami sa atin hindi natin naunawaan ang pinatutuloy buhay ng ating Panginoong Hesus dito ay yung ating buhay spiritual. Kung sinasabi na yung mga ninuno natin na kumain ng mana, sila yung namatay na. Namatay sila physically, lahat ng tayo mamamatay physically. Pero marami sa kanila doon namatay spiritually. Kasi hindi nila naunawaan yung mensahe ng Panginoon na pinagkaloob sa kanila. Ang pisikal na pagkain kinakain natin ay nagbibigay ng kalakasan sa ating katawan. Kaya nandito po, umiinom pa nga tayo minsan ng multivitamins, supplements. Bakit? Kasi alam natin na hindi natin masusunod yung tamang pagkain. Sino dito ang kumakain ng gulay, taas ko ang kamay. O marami ang kumakain ng gulay, yung mga nakakatanda. Yung mga kabataan, parang pagulay ba ang nasa hapagkainan? Kumuha ba tayo ng sardinas, sabi ng kakainin? O magpiprito ba tayo ng hotdog? Kami na po nakakatanda, o yung masikip pa na nakakatanda sa aming Pastor Kapsi, makikita nyo naman doon. Kumbaga may wisdom, kumain ka ng gulay kasi magpalino na yung mata. Ako po, hindi na po ako makakapagbasa na wala akong suot na sa namin. Noong una, sabi ko, kaya pa. Nung magano nila, nag-edad po ako 40, may doon ko lang nakakasa na mas masarap pala magbasa ng suot na sa namin. So, tayo po, ganun din po. No? Subalit ko lang ang pagkain na mula sa mundo, at ito ay pamapalandalian lamang. Ang katawan natin ay may hangganan din. Kumain mo tayo sa umaga, diyan pagdating mo ng alas 12, medyo makakaramdam na mo tayo ng gutom. At kung nag-skip pa mo tayo ng breakfast, pagkatang alas 10 pa lang, di ba sabi ko iba, nanginginig na ako sa gutom. Lalo na po yung mga diabetic ko, pagkawala ako sila ng take na sugar, lalo pala, or pwede na lalabo yung talingin, o kaya parang inantok, lalo mo pala yung parang namin. Ako naman po, pag hindi ako makapag-almusal, tapos hindi pa rin mo nakapagtanggalihan, parang piling ko, nag-aaway niyo yung bituwa ko. Siguro yung large intestine, pinakain na yung small intestine, kasi gutom din. So tayo ganun din, dapat sa ating buhay spiritual, dapat alam din natin kung kailan tayo kakain. Alam natin dapat na anong oras natin ito gagawin. Ito ba ay kasama sa ating mga to-do for the day? Na tayo ba ay merong personal na devotion at magbabasa ng salita ng Diyos? O once a week lang din ang kain natin spiritual? O baka minsan, wala pa, parang fasting o 2 months. Ang mabuting balita ay si Jesus mismo ang tinapay ng buhay na bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Siya ang tagapagbigay ng buhay na nagpapanatili sa ating buhay hanggang sa walang hanggan at hindi panandalian lamang. Bagamat mahalaga pa rin sa atin na tayo ay kumain ng pagkain pisikal para sa ating pisikal na pangangatawan upang magkaroon tayo ng pisikal na kalakasan, ang ating spiritual na kalakasan ang pinakamahalaga. Dahil alam mo natin na ang buhay mo natin dito sa
ito sa katong lupa ko natin ay temporal lamang. Darating ang pagkakataon, hindi mo natin alam, bukas makalawa, baka hindi nyo na ako kasama. O bukas makalawa, kayo ang hindi na natin kasama. Pero mas importante po yung ating buhay is spiritual. Iniarandog sa atin ni Jesus ang tinapay na higit pa sa mana ang natanggap ng mga Israelita. So tayo po bilang Kristiyano, bilang Diyos, halos Una ho natin itong simbahan at ilan din ho yung kapatiran natin na naka-join dito sa ating Facebook Live. Alam ko po na kaya po kayo naririto dahil kasi gusto nyo kumain ng pagkain espiritual. Mas gusto natin na tayo ay nagkakasama-sama, bukod sa ating personal na debosyon, tayo ay nagkakasama-sama kumakain. Sino ho ba dito ang hindi na-excite pagkat paparating na yung araw ng Kapaskuhan? Di ba po, na-excite tayo. Bakit? Kasi ay, ang dala ni tita, ganito, sa Noche Buena. Siya nakatoka sa lechon. Si ganito, siya ang nakatoka na dadali niya, fruit salad. Di ba po, nandun yung excitement? Dahil may mga pagkain na natitikman lang natin tuwing Pasko. Tayo po, sa spiritual ho natin, ganun din ba? Andun din ba yung excitement natin na magsa-Sunday na napakaganda tiyak ng ipine-prepare ng ating Panginoon sa pamagitan ng ating pastor na kung ano yung iyahain sa atin dito? Pero pagkatapos po ba nun, next Sunday na uli ba ang ating pagkain? Itatabi na uli natin yung Bible natin sa cabinet. Sa bag, ilalagay na lang. Yung Bible app natin sa phone, hindi na natin nabubuksan. O nandun pa rin yung talagang everyday. Hindi, bago ko kumain, kailangan mag-pray, kailangan magbasa, makapakinig, gamitin ang social media sa makadiyos na pamamaraan. Hindi yung kung anong marites ang hinahanap natin diyan. Ano po yung pangalawa? Natatanggap natin ang tinapay ng buhay sa pamagitan ng paniniwala kay Jesus. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng nakakakita sa anak at sumasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Hallelujah. Ang pagtanggap ng tinapay ay pagtitiwala kay Jesus at sa Kanyang ginagawang pagtubos sa atin. Nangangahulugan din ito ng pagkakataon ng ugnayan natin sa Kanya. Sinerge ko po yung ugnayan. Ano ba yung ugnayan? Yung ugnayan po pala is correlation. A mutual relationship. A connection between you and God. Between me and God. Hindi natin mauunawaan or hindi natin matatanggap ang tinapay ng Diyos kung wala ho tayong personal na relasyon sa Kanya. Chances are, pag napakinggan natin or ibinigay sa atin yung pagkain ng ating spiritual, dahil wala tayong relasyon, personal na relasyon sa Panginoong Hesus, malamang either iluluwa ho natin yan or tatalikuran at ilalayo natin yan. Kung iyan ay iyalin tulad natin sa ating buhay ngayon, kung tayo ay tumatanggap ng pagkain na bigay ng ating Panginoong Hesus, may pagbabagong mangyayari. Galing ka sa doktor mo, sinabi sa'yo ng doktor mo na ito lang ang pwede mong kainin, sundin mo to, ito lang ang iyong iinumin. Dahil naunawaan mo kung ano ang kahalagahan nito sa pisikal na buhay mo. At importante po yan sa mga doktor, yung personal na relasyon sa kanilang pasyente. Kasi pag ang doktor walang pakialam sa pasyente, gusto lang kumita, chances are, walang concern sa iyo yan. Kasi ang concern lang niya sa iyo, ay kumita siya sa iyo. Ganyan din naman yung pasyente, kung wala kang maayos na relasyon sa iyong doktor, chances are, hindi mo naman din siya susundin. Purihin ang Panginoon sa buhay po ni Dr. Solveta. Iba ho yung makipagrelasyon si Doktora Sa iba na hindi nakakakilala sa kanya, pag nagsalita siya sa pasyente, grabe kong pagalitan, ano? Pero nakita naman po natin, nung tinawag na po siya ng ating Panginoon,
Nag-uumapaw po yung nagpapasalamat sa Diyos sa buhay ni Doktora. Isipin natin, ano, di ba? Grabe mo. Sabi nga nila, parang grabe. Daig pa magalit ang nanay, sa nanay ko to. So patuloy nating pagtanggap sa kanyang salita na nagbibigay sa atin ng buhay. Natututunan natin na mas naisin at talikuran ng mga bagay na nakakasama sa Espiritu. Brother, ano po ba yung nakakasama sa Espiritu? Alam naman po natin yan. Paulit-ulit po yan na pinapaalala sa atin dito ni Pastor Raps. May asawa ka pero may kabit ka. Employer ka, hindi mo binibigay yung mga contribution ng mga empleyado mo. Empleyado ka, pero hindi mo ginagawa ang trabaho mo, lalo na pag hindi na nakatingin ang boss mo. Nagnenegosyo ka, pero timbangan mo may daya. Minsan, nakakalungkot. Tayo pa minsan na nagbibigay ng recommendation. Ano, riresibuhan pa ba kita? Kasi pag niresibuhan kita, medyo dadagdag kasi may tax. Di ba po? Kung tayo talagang concerned sa ating spiritual na pangangatawan at kilala natin ang ating Panginoon, meron tayong personal na relasyon kay Jesus, tatalikuran na ho natin yung mga bagay na makakasama sa ating spiritual. Amen po ba? Amen. Sige po, palakpakan po natin ating Panginoon. Ang kagustuhan ng Ama ay makaranas ng sinumang naniniwala kay Jesus ng buhay na ganap at walang hanggan. Sino ho ba ang makakaisip niyan? O sino ho ba ang aayaw dyan? Kung mauunawaan lang ho natin na pag tayo ay tinawag na ng ating Panginoon, meron pa tayong isang buhay, buhay spiritual. At alam mong mapapahama ka sa ginagawa mo ngayon, tiyak susunod ka. Kahit na alam mo sa sarili mo na parang ang hirap tanggapin, gaya nung sinabi nga ng mga alagad niya, naku, parang hindi kayang lunukin niyang mga yan ha. Pero dahil alam mo, uunawain mo, nanamnamin mo yung mga salitang yan, yung mga pagkain na nagmumula sa ating Diyos. At alam mo sa sarili mo, nalalakas ang iyong spiritual na pangatawan. Iba-iba po ang ating nutrisyon na kailangan sa buhay po natin. Kung ikukumpara ho natin ang ating physical na pangatawan sa isang atleta, mas marami ho siyang nutrisyong kailangan. Kaya nga ho may mga supplements pa ho yan, tapos may physical activities. Kung tayo naman po ay parang pangkaraniwan tao lamang at normal ang ating buhay, wala naman tayong kakaiba, sapat na sa ating kung ano yung tamang pagkain. Ang po yung pangatlo, araw-araw ay pinagpapasyahan nating tanggapin siya. Araw-araw ay pinagpapasyahan nating tanggapin siya. Hindi every other week. Hindi every other day. Sabi po dyan, araw-araw. Sabi po sa Juan 6:67 hanggang 9, tinanong ni Jesus ang 12, at kayo, gusto nyo rin bang umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo na ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos. Na magsalita si Jesus tungkol sa pagiging tinapay ng buhay, maraming taong hindi tumanggap sa kanyang salita. Sa atin din ho, marami ho tayong nakitang ganyan. Dumating yung, dati po, nagkaroon ho tayo ng pagbibigay ng, ng tracts distribution. Yung iba, tinanggap, binasa. Yung iba, sa harap mo pa pupunitin. Tapos yung iba, namimiloso po pa. Na sinasabi nila, hindi ako marunong bumasa, basahin mo nga sa akin. Marami rin tayong mga kapatiran na naririto, naging lingkod ng Panginoon. Pero nung dumating ang pagkakataon na ang pagkain na ipinagkakaloob sa kanya ng Diyos, o ang salita ng Diyos na inahain sa kanya, hindi niya matanggap at hindi niya kasi kayang talikuran yung mga bagay na nakakasama sa kanyang spiritual na pangatawan, yung ilan sa atin dito nawala na. Tayo po, sigurado ho ba tayo na meron na ho tayong personal na relasyon sa ating Panginoong Yesus? Purihin ang Panginoon dahil alam ko po, majority sa atin dito meron. Kaya nga ho kayo naririto eh. Pero ang paalala ng ating Panginoon, dapat araw-araw nating pinagpapasyahan
na tanggapin natin siya. Dahil ito ay isang mahirap na katuruan, tinalikuran nila siya ng nakararami. Subalit nagpasya ang mga disipulo na manatili dahil kilala nila si Jesus at personal ang naging ugnayan nila sa Kanya. So nagkaroon sila ng personal na relasyon. Hindi dahil miyembro ako ng Peace of Harvest. Maraming nananalangin dyan, sila nang bahala, ipanalangin nila kami. Miyembro ako ng ganitong church, ay, dikit ako kay pastor. Pinagpre-pray ako lagi ni sister. Pinagpre-pray ako ni brother, okay na. Kahit na every Sunday na lang ako pumunta. Tulad nito, pinagpapasyahan nating tumanggap sa kanyang salita at makaranas ng buhay na ibinibigay niya sa atin. Sa pamagitan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Paano ba tayo makikipag-ugnayan kung hindi tayo nananalangin? Nananalangin lang ba tayo kasi nga dahil alam natin, kailangan siyang papurihan at kailangan ko ipanalangin itong ating pinagdadaanan. Pero paano makakapagbigay ng salitang pagkain ng ating spiritual kung hindi natin binabasa ang ating mga Biblia, kung hindi natin pinag-aaralan at hinihingaan ng karunungan at katalinuhan upang maunawaan natin ang ating babasahin. Meron nga po akong katrabaho na kwento lang po ni Sister J, na nung tinanong siya ano yung bagay na ipinagpapasalamat ko sa ganitong panahon. Sabi niya, ganitong tag-ulan, lagi ko naalala na yung parang pinagpapasalamat niya na naka-attend siya sa isang malaking church. Tapos ang tanong niya lang, kaya lang, pag binabasa niya daw yung salita ng Diyos, hindi niya daw talaga maunawaan. Na nable-bless siya pagka merong nagpre-preach. Nable-bless siya, nauunawaan niya kung merong nagtuturo. Pero pagka yung sa sarili na niya, parang hindi niya na daw maintindihan. Knowing na napakatalino nitong taong to. Kaya tayo, patuloy lamang tayong lumapit sa Kanya araw-araw. Pagsiyahan natin, natanggapin si Jesus at humingi ng karunungan, katalinuhan, upang ang lahat ng ating mababasa, mapapakinggan, mapapanood, ibigyan tayo ng karunungan, katalinuhan na ating Diyos. At ito ay manatili sa ating buhay, malakaran natin at makita ito sa ating buhay na anak nga ng Diyos to. Ay, Christian nga to. Bakit? Kasi ang daming pagbabagong nakita sa buhay niya. Importante na tayo ay magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa Diyos, pagbabasa ng Kanyang salita, at higit sa lahat, pakikibahagi ng buhay natin sa iba pang mananampalataya. Kaya iniimbitahan po namin kayo sa Dawn Prayer, every day, 5 a.m. Every Wednesday, Bible study, 7 p.m. through Facebook Live. Every night po, 8 p.m. prayer meeting. Importante po na tayo ay nakikibahagi din. Yan ho yung mga pagkakataon na maisashare mo yung kabutihan ng Diyos sa iba at ikaw din naman makakakuha ka ng mga magagandang patotoo kung paano kumilos ang Diyos sa buhay nila. Na yung kanilang pinagdaanan dati, yung pala yung kasalukuyang iyong pinagdadaanan ngayon. At masasabi mo, Lord, maraming salamat. Minsan, yung simpleng pagkamusta, napakalaking bagay niyan. Yung tao o yung kapatid natin na hindi na natin nakakasama dito na matagal na, i-text natin. Minsan lamang, may pros and cons. Minsan kasi pag biglang may nag-text, may nangamusta. Minsan ayaw buksan eh. Kasi ang takot, meron ka ba dyan? Ako po, dumating po ako sa pagkakataon na nagsishare po ako ng Word of God, pero yung Word of God na inudyok ng Banal na Espiritu na i-share ko is about sa pagbibigay patungkol sa at tulong sa kapwa. Parang hindi ko humaisend eh. Kasi sabi ko parang andun yung doubt. Kasi pag sinend ko to,
Kailangan lakaran ko to. What if pagka-send ko nito may makabasa? Baka biglang dumami mag-text. Ay, offer ko lang naman panalangin. Pero bigla po ako ni-rebuke ni Lord doon eh. Ganyan ba kaliit ang tingin mo sa akin? Hindi ko ba kayang i-provide? Hindi ba kita kayang gamiting instrumento upang maging pagpapalang pinansyal sa mga nangangailangan? Tayo po, baka minsan may nasasalubong na nga ho tayo pag nakita na ho natin. Yung taong grasa, pag nakita natin, umiiwas sa tayo ng lakad. Kanina umaga nakapagtaka, wala si Kuya Rick. Inabot niyo po ba si Kuya Rick? Andyan na. First time po dumating dyan nang wala pa siya. O baka naman pag nakita natin si Kuya Rick, total tinted naman yung sasakyan. Ayan na, nandiyan pa siya. Di ba po? Dati, ako po, guilty po ako dyan, lalo na sa mga stoplight. Naku, sindikato yan, sindikato yan. Tapos may technique pa dyan. Pag kinatok mo, alis na sila eh. Parang may mutual understanding na pag narinig nila yung katok mo, ibig sabihin hindi ka magbibigay. Pero isipin mo natin, parang napakapalad ho natin, tayo ay nakaupo, komportable sa ating sasakyan. Minsan makikita mo, lola, bilad sa araw, naglalakad, na parang isipin mo, napakapalad kasi yung nanay ko hindi ganun. Tapos simpleng bagay or maliit na bagay hindi natin maibigay. Sabihin man ng iba na, kaya natotolerate yung ganyan kasi binibigyan nyo. Pero mabuting bagay po yung pagbibigay sa kapwa eh. Masasabi ho ba natin hindi ho kalooban ng Diyos yun? O hindi ho yun kalulugdan ng ating Panginoon? So sa ating pagtatapos, muli balikan po natin ang salita na pagkain ng ating espiritu ay si Jesus, ang tinapay ng buhay. Ang ating reference po ay 1:58 at natatanggap natin ang tinapay ng buhay sa pamagitan ng paniniwala kay Jesus. Pananampalataya kay Jesus, pagkakaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoong Jesus. Pangatlo, araw-araw ay pinagpapasyahan nating tanggapin siya. 1:67 hanggang 69. Sa ating pagtatapos, sabi po, sa aklat po ng 1:35, sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang ating Panginoong Jesus, ang mga salita niya, ang ating pagkain espiritual. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, Panginoon, sa umagang ito, sa mensahe mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Hindi lamang po, Panginoon, ang aming pisikal na pangangatawan ang dapat naming pinapakain. Bagkus, Panginoon, ang mga salita mo ang siyang nagsisilbing pagkain ng aming espiritual na pangangatawan. Lord, maraming salamat sa mensahe mo, Panginoon, na patuloy na nagpapaalala sa amin, sa bawat isa sa amin, na siyang nagsisilbing patnubay at gabay, Panginoon, namin sa araw-araw. Na siyang nagbibigay kalakasan sa aming espiritual na pangangatawan. Hayaan niyo po, Panginoon, na malayang kumilos ang banal na espiritu sa aming buhay, sa buhay ng aming mga kapatiran, na dumating, Panginoon, sa araw-araw ng kanilang buhay, nandoon, Panginoon, yung excitement na makakakain na naman kami ng espiritual na pagkain sa pamagitan po ng aming Panginoong Yesus. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging tama ang aming buhay espiritual na punong-puno ng nutrisyon na nagmumula sa mga salita mo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na sa mga salita mo, ito ay manatili sa aming mga puso't isipan. Sa gabay ng banal na espiritu, ito ay aming malakaran, Panginoon, at sa aming mga kilos at gawa, ikaw ang makita, ikaw ang maluwalhati, makita na may bago kaming buhay dahil kami ay nakipag-isa sa aming Panginoong Yesus. Sa aming mga pananalita, sa mga bibitawan naming salita, Panginoon, sa mga makakarinig nito, Panginoon, ito ay makakapagbigay buhay, makakapagbigay kagalakan,
makakapagbigay encouragement, makakapagbigay ng kalakasan sa kanilang. Lord, pangyayari po ito. Pangyayari lamang po ito, Panginoon, kung kami ay inyong kahabagan. Kaya Lord, maraming salamat sa biyaya ng buhay na patuloy na sa araw-araw ay sa amin inyong pinagkakaloob. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya namin, Panginoon, sa pamilya ng Peace of Harvest Christian Ministry, sa mga kapatiran na naririto sa inyong kaharian. Kasama mga anghel na magbibigay papuri, pasasalamat at pagsamba. Dahil may personal kaming relasyon sa aming Panginoong Jesus at patuloy namin sa hinahanap, patuloy namin, Lord, na sa iyo lamang po kami dumidepende. Kaya Lord, anuman ang meron po kami, karunungan, katalinuhan, abilidad, posisyon sa trabaho, posisyon sa gobyerno, mga marangyang negosyo, anuman ang mga material na bagay na meron kami, marami man po kaming ipon, pinansyal, pananalapi, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, na pangyari dahil sa bag at grasya mo. Gamitin mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin na maging daluyan ng pagpapala sa mga nangangailangan. At lalo-lalo na sa aming mga mahal sa buhay. Upang makita nila na may Diyos na buhay, na makapangyarihan sa lahat, Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. Ito po ang aming panalangin na may pananampalataya sa tayong pangalan ni Jesus. Sa lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa mga tinuro mo sa amin. Hindi lamang sa pisikal, higit sa spiritual na buhay tayo, ay laging alagaan po natin ang ating spiritual na buhay. At ngayon po, dumako po tayo sa pagbibigay. Sinabi po ng Diyos, God loves a cheerful giver. Kaya tayo po ay maghandog ng maluwag po sa ating puso. At tandaan po natin, what matters a man begins the whole world, and in the process of gaining the whole world loses its own soul. Huwag po tayong manangan sa mga material na bagay, kundi doon po tayo tumingin sa mga spiritual na bagay. Di bali na po tayo mahirap sa mga spiritual na bagay, sa mga physical na bagay, subalit mayaman po tayo sa ating spiritual. Kaya tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat na kami po ay binubuksan mo ang aming mga spiritual eyes at spiritual ears, Panginoon, upang ang mga salita mo, Lord, ang mamatawi sa aming mga bibig, Panginoon. Sa iyong mga salita, Lord, kaming mananangan, Panginoon, pagkat ikaw ay Diyos na hindi sinungaling, Panginoon. Lahat ng sinabi mo, Panginoon, ay tinutupad mo, Panginoon. Kung gaano namin, Lord, ibinibigay sa iyo ang mga pagpapalag ka, Panginoon, ay gano'n mo rin po, ibabalik sa amin, siksik-liglig at umahapaw. At alam namin, Lord, na ang lahat ng ito ay magagamit sa lalong ikalalago ng iyong iglesia. Salamat, Ama, sa lahat ng pagpapala mo. Binabalik namin po sa iyo ngayon. In Jesus' name we pray. Amen.
salita ng Diyos. What you sow is what you reap. Ang naghahain ng marami ang nagtatanim ng marami, aana rin po ng marami. Kaya ngayon naman po ay dumako tayo sa pagbati sa ating mga kapatiran na may birthday. Nandito po ba si Sister Emmy? August 5. Happy birthday, Sister Emmy. Si Regine po nasa online. Regine, happy birthday. August 5 din po. At kung sino man po hindi natawag, ay pwede naman po lumapit. Hindi na po lalapit. Magpe-pray na po natin sila sa kanilang mga upuan. Mahal namin Diyos, pinapanalangin po namin ang mga kapatiran namin na to na ngayon po ay nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Maraming salamat, Lord, sa pag-iingat mo po sa kanila sa buong taon na to, Panginoon. Alam po namin, Lord, na sila'y pagpapalain mong higit at ibibigay po ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Salamat sa mga buhay nila, Lord. Nawa po magamit mo po sila sa iyong basan, Panginoon. Maraming salamat pagkat, Lord, ang pag-ibig mo ay umaapaw sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon po ay ang ating mga announcement. Meron po tayong Bible study tuwing Wednesday, 7 p.m. Through online. Kaya naanyayahan po lahat na makinig at manood. At ang ating prayer meeting po tuwing umaga, Don't Watch Prayer Meeting, 5 a.m. po hanggang 6 a.m. Ang lahat po ay welcome. At magsabi na po kay Brother Greg kung nais niyo pong sumali. At sa gabi naman po ay may night prayer every 8 p.m. hanggang 9 p.m. po. Kaya ang lahat din po ay inaanyayahan pagkat napakalaki po ang nagagawa sa buhay ng pananalangin. Kung tayo po ay nai-stress na, talagang manalangin na lang po tayo at aalis ang stress. Kaya yun po ang ating mga announcement at tinatawagan na po natin ang ating mahal ng pastor upang tayo po ay i-bless at magsabi pa ng ibang announcement. Salamat po. Mamayang hapon po, meron po tayong service na gagawin po para kay Sister Inone. Siya po ay kapatiran natin na tinawag na po ni Lord. At sa mga nagnanais po na pumunta, dito po sa Cubao po yun, sa room 101, Genesis po yung pangalan ng room ng St. Peter's Memorial Chapel po, 20th Avenue, Quezon City. Uulitin ko po, mamaya pong alas 4, ang mga kapatiran po ay naroroon para magpahayag po ng salita ng Diyos at makiramay po sa pamilya ni Sister Inone. Ito po ay sa room 101, Genesis po yung pangalan ng room, St. Peter's Memorial Chapel, 20th Avenue sa Cubao, Quezon City. We have to, strictly implement yun pong pagsusuot ng face mask, ng sanitation at saka social distancing po. So mamaya kita-kita po tayo, meron po tayong service doon para maipahayag natin yung Word of God at maraming tao po ang maligtas. Kaya po tayo po lahat ngayon ay tumayo at tanggapin po natin ang pagpapala, gabay at patnubay ng ating Ama. Po, hallelujah, hallelujah. Tunay nga po, Panginoong Diyos, ng amin pong pagkain ay walang iba kundi ang iyong salita. Inihandog mo, Panginoon, ang buhay na walang hanggan sa amin, sa lahat po ng patuloy na mananalig po at mananampalataya sa lahat po ng inyong mga pangako. Kaya, Panginoong Diyos, nagpapakumbaba kami, maganap po nawa na kayo po ang maging sentro ng aming buhay, na ang lahat po ng aming iisipin, lahat ng aming titignan, lahat ng aming gagawin, ang gagastusin namin, ang mga pagtatayo namin ng negosyo, lahat ng aming buong kasangkapan po ng katawan na ito ay mailagak po namin at maging sentro po si Jesus bilang Panginoon namin at tagapagligtas. Kaya Panginoon, gabayan niyo po ang mga kapatid na uuwi po sa kanilang mga tahanan. Ang iba po, Lord, mamaya ay pupunta po sa service para po kay Sister Inone. Ang iba naman po, Panginoong Ama, ay papasyal o kay kakain sa labas, kasama po ang kanilang mga pamilya. Tanging hiling ko po, Ama, basbasan niyo po ang lahat ng aming mga kapatiran, na sila po, Panginoong Ama, kung paano po na iningatan niyo po sa pagpunta na lugar na ito, sa church, ay uuwi po ng ligtas, mapayapa, walang aksidente, at patuloy po makapaglilingkod pa sa inyo sa mga susunod na araw. Kaya Ama, maraming salamat po. Ipinagmamalaki namin ang tema po sa harapan ng Peace of Harvest, ang pagbalik kay Yahweh 2022, at sa pamagitan ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit,
ng pag-ibig ni Kristo Jesus at ng pakikipisa ng Santo at Banal na Espiritu. Binabasbasan ko po ang lahat ng mga kapatiran na inyo pong hinirang. Pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh. Kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh. Lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan pa man. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat. Magandang umaga po, Panginoong Ama. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Lahat po'y magsabi ng Amen. Praise God. Bago po tayo sa mga magtiwalay, tanggapin po natin ang